paano po ba si Tita Vilma? Paano ba siya? Pwede ba siyang batiin? Si Angel ba? Pwede ba siyang kausapin bago? Ang dami kong tanong na sana makuha ko yun bago mag-eksena pero hindi binigay ni Direk Joyce yung pagkakataon para mag-usap kami. So, it's a learning process. That alone is very, very challenging, ha? Na makalumabas ka sa comfort zone mo sa love team, and then, di ba, may bagong exercise and process na binibigay sa kanyang filmmaker. So yun, di ba? Eh, kaya ang dami ko lang talagang tanong dito na parang paano ko ba ito gagawin? Ang nababasa ko sa script, parang how I wish na dito sa Binibini kasi anong press con, sinabi niya, you did well. thank you. Thank you. Siyempre, nandun na rin yung kaba. And, basta, I'm just really proud. Kung pansin niya, dami kong kwento. Pasensya na, dami kong kwento. At nakakatawa, nag-iniisip niya, mga sagot niya. Ang dami ko kasing kwento. Pinaprocess din niya, which is good, Ang dami kong kwento kay EJ kasi dito nga sa parang nung nagdadabing ako, nagkukwentuhan kami, sabi ko parang nabaliw na yata ako. Kasi dinadala ko hanggang bahay. Parang, pagkakausapin ng nanay ko, parang, huwag muna ngayon kasi, dami nasa puso. Kaya this is very challenging kasi masasabi kong dinala ko ito hanggang bahay. At hindi talaga ako, ayokong kumalas dun sa character. At kahapon po yung last day namin. Kaya parang proud na proud ako. Proud na proud po ako na nandito ako sa lugar ngayon. Dama namin siyang pagiging. Yung saya mo. Thank you. Okay na? Last question na lang. Kasi Sian, we always see you na effective ka sa drama at sa mga rom-com. So if given a chance, anong genre naman ang gusto mong gampanan in anong role? Ako, pangarap ko po yan. Pangarap ko rin po mag-action. Pangarap ko rin po, sa lahat ng nagtanong sa akin, yung pangarap ko rin po maging psychotic thriller. Psychotic thriller po. Mahilig po ako sa ganun, yung kakaiba po. Kumbaga yung nakikita sa akin ng tao kung ano po yung ini-expect nila sa akin. Yung kabaliktaran po sa akin. Thank you, Sian. Okay, thanks. Next, Mr. George. Yeah, hi, good afternoon. And can we use the mic for docu? Yeah, hi, good afternoon, Sian. I'm George True from Abante. I'd just like to ask you, what do you think is the message that viewers will get from this movie? Ang message po na makukuha nila is, pag nabigyan po ba ng taning ang buhay ng isang tao, pag nabigyan po ba ng isang oras ang time natin dito sa mundo, magbabago ba ang paningin mo sa una sa lahat sa pag-ibig? Can you forgive? And with the time you have left, will you be able to put all your guards down and show the people you love who you really are and how much you love them? Ganda naman pala, no? Parang gusto ko na siyang panoorin. Masakit, pero parang ang hirap, ha? Magbabago ba? Challenge tayo ang ating pagdi-decide sa buhay after watching this. Thank you. Thank you so much. Would that be all, Mr. George? Miss Cherry, you have something to ask? Okay. Who would like to? Okay, si Joyce. Joyce, no? Jimenez. Seryoso! Hi, Joyce Jimenez. Hi, Joyce. Sexy, no? Yes! Ayun, so parang, kasi diba parang sabi, yung bawat character nyo, parang may side na parang parang hindi naiintindihan, diba? Parang ikaw yung maintindihan yung mom mo kung bakit siya ganun, si Angel, diba? And yung mom mo, hindi ka maintindihan kung bakit ka ganun. Parang, do you feel ba na relating to sa character mo and sa personal mo din, do you feel ba na you are often misunderstood? Misunderstood. Unahin ko na muna yung sa character. Yes, he's often misunderstood. Back to po dun sa question ni Ate Jo, na yun nga po, similarities din po namin ni Albert. Yun nga, often misunderstood si Albert. He has a lot of insecurities regarding work kasi he's an architect, he's a frustrated architect, and he wants to show everyone he can do it. And as this, pareho lang po kami with sa akin po. Gusto ko pong, yun din po ang frustration ko, gusto ko pong ipakita sa tao na kaya ko. So you can say na parang through this film through this film, parang you want to show people or to prove yourself to people. Oo naman, kasama po yun.